Tumatindi. Harry Roque, nilaglag ni Sal Panelo. Yung dalawang yan ay parehong abogado ni Duterte, parehong maka Duterte. Pero hindi sang-ayon si Panelo sa mga ginagawa ni Harry Roque. Sabi nga ni Panelo, harapin mo na lang ang kaso mo. Eto, pakinggan po ninyo ang interview kay Salvador Panelo o Sal Panelo tungkol sa kalagayan ni Roque ngayon na nasa ibang bansa pero mayroong warrant of arrest na galing sa korte ng Pilipinas. Should he stay outside the country? Well, kung ako sa kanya, since abogado naman siya, at ang demanda sa kanya ay isang crime, bumalik na lang siya at harapin niya. Kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman, then madaling mapatunayan niya. Kasi in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang, hindi siya makukundi. I think ang problema niya, it's heinous crime. Madaling sabi, hindi siya basta palalayain. Kailangan, kasi immediately, ikukulong siya. And he has to file a petition for bail. Pwede naman Pwede agad siya ng petition for bail. At the prosecution will have to prove with strong evidence na guilty siya. Otherwise, i-release siya. Kasi kung hindi siya uuwi, yung tao, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag hindi ka humanap sa akusasyon sa'yo, ibig sabihin, guilty ka. Tama man o mali, yun ang perception. So, makakasira sa kanya. So, if I were him, umuwi ka na. Umuwi na lang siya, oo. Pero sabi po niya, politically persecuted daw po siya, no? Oh, you don't agree? Mahirap. Alam mo, mahirap yung political persecution at sinasabi niya. Kasi, mismong galing sa bibig niya kasi during the congressional hearing, lumalabas na talagang abogado siya. Marami siya mga contradiction, inconsistencies. Kaya siya na-demanda. Galing mismo sa kanya. So you don't agree that he is being politically persecuted, that there is merit to the investigations? No, I do not think so. Kung ako siya sa kanya, abogado naman siya, umuwi na lang siya, harapin niya. Ayun, ang linaw. Sabi ni Panelo, yung pabago-bagong statement ni Harry Roque sa mga investigasyon sa Kongreso, yun ang nagpalala sa kanya. Yan nga po itungkol sa siya ba'y may kinalaman na wala sa operasyon ng Pogo. Siya ba'y yumaman at nagpayaman sa Pogo? Magkakaiba ho yung statement Pagkatapos nung hanapan siya ng mga dokumento kung paano siya biglang yumaman, nagkaroon ng property sa Baguio, laking bahay, at iba pa, hindi na ho nagpakita, nagtago na hanggang ngayon di lumalabas. So mismong si Panelo ng kanyang kaalyado ng Duterte camp ay hindi sang ayon sa ginagawa. Kaya nga sabi ko nilaglag kasi nadinig at pinalaala ni Sal Panelo, siya mismo sa kanya nang galing ang kanyang paiba-ibang statement sa public hearing sa Kongreso, kaya siya nagkaroon ng problema. At kaya siya kinasuhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission dahil doon sa hearing, lumabas na magkakaibang statement niya na nagpapalusot lang, lumalabas meron talaga siyang kinalaman sa illegal operation ng Pogo. Hindi lang abogado. Ayan. Kaya nga sinabi ko, Harry Roque, nilaglag ni Sal Panelo. Duterte versus Duterte. Boys or kaalyado. Ayun na yan di ba? Kung mismong sa Panelo na abogadong kakampi niya, yan ang paniniwala at yan naman ang tama talaga. Harapin niya yung kaso kasi may kaso siya rito. Hindi pwedeng ibaliwala. O kayo mga DDS, kayo mga supporters ni Harry Roque, yung inyong kasamahan ni si Panelo, yan ay yung advice. Yan ay yung sinasabi. May nakikita rin siyang pagkakamali si Roque kaya siya kinasuhan, kaya dapat niyang harapin. At doon sa issue ng meron daw hong harassment dito sa Pilipinas, hindi rin naniniwala si Sal Panelo. Malinaw yung sinabi ni Sal Panelo. Hindi naman talaga totoong siya hinaras dito Siya yung nanghaharas kahit araw-araw, binabatikos niya ang pamahalaan. So yung palusot ni Harry Roque, siya lang yun. Pero matitinong abogado at matitinong mamamayang Pilipino, hindi maniniwala sa kanya. Kung yung mismo kakampi niya, ayaw sa paniwalaan. Ano sabi ni Panelo? Tayo mga Pilipino, pag ang isang tao ay kinasuhan at hindi humarap at nagtago, public perception, guilty. Ayun, sapul. So, Panelo versus Roque.
umiinit pa rin. Eh kayong mga DDS, naniniwala ba kayo kay Roque? Saan kayo maniniwala? Kay Harry Roque na siya inaharas ng gobyerno o kay Sal Panelo na hindi naniniwalang merong harassment against Roque? Merong mali na sinabi at hindi nagagawa ng maayos ni Roque kaya siya nakasuhan. Ayun. Ako tingin ko nga dyan, takot makulong kasi nga ho, qualified human trafficking non-bailable offense. Wala hong pansamantalang paglaya. Kulong ka talaga. Eh galing sa Regional Trial Court ng Angeles City, Pampanga yung warrant. At ngayon ay ginagawa ng paraan ng DOJ na matransfer ang kaso sa Pasig kasi doon po bumabagsak ang mga kaso na may kaugnayan sa qualified human trafficking. O di magkikita-kita sila doon na Kibuloy at iba pa. Iba ng istorya pero pares ang kaso. Wow, Roque. May naniniwala pa ba sa'yo? Eh kung kapwa abogado mo ayaw maniwala sa iyo at pinapayong ka mo, palagay ko tama ang sinasabi ko from day one. Harapin mo kung wala kang kasalanan. Huwag kang magtago dahil tinatakot mo ang sarili mo, ibinibintang mo sa pamahalaan. At yung mga batikos mo araw-araw sa gobyernong ito ng Pilipinas, hindi nakakatulong sa iyo. Dahil lumalabas na ikaw ang nanghaharas. Ikaw ang naninira sa gobyerno, hindi ka sinisira ng gobyerno. Binibigyan ka nga ng due process eh. Binibigyan ka nga ng pagkakataong ipagtanggol ng sarili. Yun ang purpose ng warrant of arrest. May probable cause, aarestuhin ka, magpaliwanag ka, ipagtanggol mo yung sarili. Yun ang purpose nun. Ang mahirap dun yung, huhulihin ka at hindi ka bibigyan ng pagkakataon. Eh hindi, huhulihin ka para makontrol ka ng korte at bibigyan ka ng mahabang oras pagkakataong ipagtanggol ang iyong sarili. Ayun yun eh. Talaga lang ha. Please like and share, subscribe and follow sa aking mga channel. Painit ng painit pa at iinit pa ang mga talakayan at mga isyong nangyayari sa ating bansa. Kaya ang aking mga channel, ito, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV ay magpapatuloy tayo ng paghahatid ng mga impormasyong inyong pakikinabangan kung naiintindihan nyo, inyong pakikinabangan kung inyong pakikinggang mabuti, huwag paapekto doon sa mga troll, buzzer at sarado ang isip. Pag ikaw ay bukas ang kaisipan, mayaman ka sa kaalaman, masarap ang buhay mo, higit sa lahat, hindi ka magiging biktima ng panlilinlang, pambubudol, or fake news. Kung saan galing, alam mo na yan. Di ba? Kaya maging aware tayo sa galawan at mga pangyayari. Sabi nga nila, iba kapag may alam. Di ba? Sige, relax lang ho tayo. Linggo-linggo talaga eh. Pero walang holiday ang balita talaga eh.